Wa na. O, eto na, mga kapabayan. Nako, manggagalaiti na naman mga DDS nito. Mga DDS! Nako, alam ko mga bobo kayo, pero wag nyo naman panindigan yung pagiging bobo ninyo. Nako, hindi pa rin kayo nakakaintindi. Yeah? Di ba? Haptoid of UST. O, eto na. Balita ito ha. Hindi to fake news. Sa mga nagtatanong po dyan na, kailan ka magilit? Aba, kailan ba makauwi? Kailan magilit? Unahin ko lang mga kababayan. Ito po ay News 5. Balita ng News 5 yan. News 5. Anong sabi? ICC denies Duterte interim release bid. Tagalogin ko ha. Tagalogin ko kasi may mga DDS na Tagalog. ICC daw. Wala gitugutan, hindi pinagbigyan ang interim release ni Digong o sa madaling salita, yung pagpapakaawa na pauwiin. Hindi sinang-ayunan, reject or deny. Tinanggihan ang interim release or yung pagpapakaawa para makauwi. Tinanggihan. Sa Bisaya, wala tugutan, wala gipayagan ba? Wala hatagan og kalayaan si Digong, pansamantalang kalayaan, wala gitugutan. Wala gihatagan og usa ka panahon para makauwi. Nako, mga Bisaya Wa gyud si Digong tugte. Hindi wa gitugutan ba? Wala gitugutan nga makauli si Digong sa iyang pakiluoy. Sa iyang pakiluoy, wa na gyud pag-asang makauli pa. Kung muuli man gyud ni Ginoo ko, nako. Lungon man yung sakyan na niya. Og muuli manggani ni Elo, isulod man na siya sa garapon. Kay mamatay naman na dito. Pag sure mo kay kinsa man kuno dihay magdugay sa nako. Unsa may dugayan ni Digong diya sa ICC? 7 buwan siya sa loob. Yung amoy niya pabalik-balik. Langhap, uutot, maaamoy, uutot, maaamoy. Si Digong pa rin. Mga kababayan, wa nagyoy pag-asa. Nakailang interim release na yan. Ano na naman ang sasabihin ni Nicholas Koopman dito? Ano na naman pautot niya nito bukas? Hindi pinayagan ng International Criminal Court, ICC, ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. The chamber finds that Mr. Duterte detention continue to remain necessary saad ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ito, sa balita tayo. Mismo yung salita para hindi tayo masabihang fake news. Mismo yung salita, Diyos ko. Bakit ba hindi wait lang. Mga kababayan, hanapin natin. Yung mismong balita talaga. Ito May ads lang. Mega love shoutout Sir John Paul, ang kay Ma'am Rosana Ragudo, Ma'am Susan Ronquillo, hello po. Pumiram ako ng 30,000 pesos online at mababa pa ang interest rates. Kung gusto... Ano daw? Mali daw ang ICC, sabi ni Roque. Paniwala. Saan kayo maniniwala? Kay Roque o sa ICC? Si Roque nga, nagtatago kasi nga pugante, tas papaniwalaan mo pa. Alam nyo, yan si Roque, wag niyong paniwalaan dyan. Maniwala lang ako kung papayat yan, tas uuwi ng Pilipinas. Young Rodrigo Duterte. My middle name is Roa. Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court. Nako, Ma'am Vicky Morales, talagang hindi makumbinsi yan. Ikaw ba naman sabihan ni Sarang kinidnap yung tatay nila? At ito totoo lang. Yung mga DDS, gusto nila makauwi si Digong.
Gusto nila makauwi. Mabilis lang pauwiin yan. Kung si PBBM, kinausap ninyo, hindi ninyo binastos. Si Marcos lang pipirma dyan, pauwiin niya yan. Papayag ang ICC dyan. Ang problema lang kasi, binaboy nyo si Marcos. Pangalawa, si Digong, papayagan ng ICC yan kung si Marcos pipirma. Ang tanong ngayon, kahit pipirma si Marcos dyan, ikaw ba naman sabihin gikidnap? Ikaw ba naman sasabihin kinidnap yung tatay mo pero may warrant? Saan ka nakakita kinidnap? Tapos ang nagkidnap sa'yo, kapulisan? Hindi ka ba naman tanga? Di ba? Sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ibinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. Kabilang sa ipinunto ng ICC, ang hindi umano tugmang pahayag ng anak ni Duterte na si Vice President Sara at ng defense team. Sinong nagsabi? Na-mention ka ni Go Philippines. Natatawa siya kay pang-asar ka naman daw sa mga DDS. Sino ba yan si Go Philippines, mga kababayan? Sino ba yan si Go Philippines? Idol ba ako niyan? Woo! Oy, Go Philippines, Maraming salamat sa pag-shoutout mo sa akin. Isa lang ang masasabi ko, putang ina nila. Nakatutok si Salima Refra. Ayan na. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng Si ICC GP Natik. sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings, at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Nako. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basihan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release. Nako. Matatandaan pansamantalang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Nako. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Nako. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ayan na. Ito na. Ito nga ang problema. Ganito yan. Alam niyo sa totoo lang, mga DDS, kung kinausap ninyo si PBBM, makauwi yung tatay ninyo na hindi nyo naman kamukha. Pangalawa, hindi papayag ang ICC na makauwi yan. Ikaw ba naman, International Criminal Court, tapos sabihin mo kidnapper? Tapos, ang sabi ng abogado niya, sa bagay, ang abogado niya, nagtatrabaho, kumikita. Kung hindi magtatrabaho, si Kaufman, walang pera nga. Ngayon, siyempre, gagawa siya ng paraan para bumango-bango at sasahuran siya ulit. Ang problema lang mga kababayan, ang sabi ni Kaufman, hindi na makaalala, hindi na makakilala, yung anak hindi na mahitsuraan, banag-banag na ang paningin, wala nang maalala. Pero nung bumisita ang unang asawa, anong sabi? He's good. He's so jolly.
No problem for him. Di ba? Wala naman siyang problema. He already accept everything. Kanino kami maniniwala? Kay Koopman o sa asawa? Anong sabi ni Elizabeth? He is so jolly. He is just thin and bone. He's so okay. He's okay. No need to worry. And Rodrigo is accept everything what happened. Mga bulaga. Tapos, alam niyo sa totoo lang, ganito yan Dapat kasi, kayo mga DDS vlogger, tigilan nyo yung kaabang-abang nyo dyan kapag may bumisitang angkan ni Digong sa kulungan. Iwasan nyo yung kada may bumisita, inaabangan ninyo ng kamera. Alam namin na yung kamera, alam ko bilang vlogger, yung kamera nakakatulong yan. For your safety. At for sa evidence, di ba? Nakakatulong. Pero minsan, yung pagkukontent ninyo dyan, yung pagbablog ninyo dyan, nakakapahamak yan. Bakit? Saan ba kumukuha ng rason ang ICC na sinabihan nila na kidnapper daw sila, sabi ng kampo ni Digong, di ba, sa mga vlog ninyo? Diba sa mga pahayag ng anak niya, kinidnap yung tatay namin? Tigilan nyo kasi yung kakatambay ninyo mga vlogger dyan. Tambay na nga kayo sa Pilipinas, tambay pa rin kayo dyan. Tigilan nyo na yan. Nasisira si Digong dyan. Nasaan na si Hanilet? Di na nagpapakita. Baka dinala na ni efficacent oil. Diba? Jedi, kanina napanood ko ito yung topic ni Kent. Ito Mr. Duterte has from his initial appearance consisted his arrest and detention qualifying as is a pure and simple kidnapping. Ayan na nga, sabi ko sa inyo. Bahagi ng desisyon ng pre-trial chamber ng ICC, Chamber 1. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo. At ginigiit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyan pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Ayan na. Yan. Sabi ko nga sa inyo, ang magpapahamak dyan, yung mga kampo lang din niya. Hindi na po ako nagtaka. Bakit? Kasi bubo nga sila. Anong magagawa natin? Pag nakaharap ng kamera, akala mo artista. Pag nagkaharap ng kamera, alam nyo, gikidnap man na nila akong papa. Wag yun na sila'y kaluoy sa akong papatigulang na bayan na 80 anyos na bayan na gikidnap man na sa ICC. Tagam, merise, tabian, mangguga. Gikidnap man na nila akong papa. Luoy man na kay tigulang naman na. Tagam, merise, tabian manggod, undangi lagi na, day, gasigi manggod kagyaw-yaw, day. Kana manggod di mong gipangyaw-yaw guday, wa ni mo huna-hunaa ba nga, naaman ay consequences yung gipangyaw-yaw ni mo. Hindi porket nakaharap ka sa media, day, ay sasabihin mo lang, alam nyo, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach. Diba? Gasigi ramang kagyaw-yaw good. Tignan mo, yung mga sinasabi mo, bumabalik sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, stipot, sipper your mouth. Don't talk when your laway is full. Tabian manggug kaayo. Diba? Gapasagad ra magyaw-yaw.
Abogada man unta ka pero bugo man ka. Na yung giani Tanawa ra gud na gud unsa may gidahilan karon sa ICC. Kanang imong sobra kayaw-yaw katabian. Yeah. Maunay gidangatan sa imong amahan kay gasige man kagyaw-yaw. Yeah. Tabian man kaayo unsa may giingon sa ICC diri. More especially the chamber notes that on 19 of July, Mr. Duterte daughter mentioned in public. Tabian man good, bugo man. Oy, Ma'am Libby Samura, maraming salamat po sa iyong super sticker. Di ba? Tabian man gud kaayo ka, bugo man good. Pag DDS kasi bobo yan. Tignan ninyo. Ngayon ninyo sabihin DDS, mga matatalino kayo, putya. Paputol ko daliri ko kung sinong DDS matalino dyan. More specifically, the chamber notes that on July 19, 2025, Mr. Duterte daughter mentioned in public speeches the idea of breaking. Nako, itatakas daw ang tatay. So ano yung lulusobin ninyo sa dami-dami ninyo dyan? Sige, lusubin ninyo yung ICC. Magtawag ka dyan, mag-rally ka dyan sa harapan, tapos tignan mo yung mga Pilipino dyan nag-rally, lusubin yung ICC kung makauwi pa kayo isa-isa dyan sa Pilipinas, kung hindi kayo nakulong lahat dyan. Dinedelegitimize o minamalitraw nito ang mga proseso ng korte. At sinasabi rin daw na may konsabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas. At gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan. May nag-comment. Sabi ng mga DDS, paano naman yung mga pinatay ng mga adik? Ito po, ako po'y nananawagan. Sa mga pinatay po ng mga adik, mag-ipon-ipon po kayo lahat. Sino pong kakasuhan ninyo? Sige nga. Kasi ito ang irason ng mga DDS. Di ba? Ito ang irason ng mga DDS. Ganito yan. Si Tatay Digong, pinatay ang adik kasi ayaw niya ng adik. Ngayon, nagalit daw ang mga adik kaya pinakulong si Digong. So, kung ang pinaglalaban ni Trillanes ay para sa mga namatay na adik, paano naman daw yung biktima ng mga adik? Ito. Ako po'y nananawagan sa mga biktima ng adik. Mag-ipon-ipon po kayong lahat, tapos paabutin nyo po ng 30,000 kayo lahat na biktima. Tapos pag nag-ipon na kayo, sino po ang kakasuhan ninyo? Sige, mga DDS. Di ba mga bubo kayo? Bigyan ko kayo ng isa pang kabubuhan. Hanapin ninyo lahat ng biktima ng mga adik. Ngayon, pag umabot kayo ng 30,000 ka biktima, mag-ipon na kayo ngayon. Sama-sama na kayo. Sinong kakasuhan nyo? Di ba? Mga DDS, pakisagot. Diba? Paano daw yung biktima ng mga adik? Simple lang. Hanapin ninyo lahat ng mga nabiktima. Ipon-iponin ninyo. Tapos ngayon, pag nag-ipon na kayo, sinong kakasuhan ninyo? Alangan na pupunta ka ng ICC. Tapos sabihin mo, crimes against humanity. Sinong kakasuhan ng mga biktima ng adik? Pinatay na nga ni Digong. Ang bububo nga, di ba? Kita nyo, mga DDS? Kita ninyo? Paano yung nabiktima ng adik? Sinong kakasuhan ng mga biktima? Di ba? Sinong ireklamo ninyo? Sinong kakasuhan ninyo? Sabi ni Libby Samura, ikaw lang yung vlogger na tipong na walang pakialam sa rules ng YouTube. Di ba?
Kita ninyo yan, mga kababayan? Lahat ng biktima ng adik. Iponin nyo lahat, mga DDS. Ngayon, pag naiponin nyo, sinong kakasuhan ninyo? Diba? Kung hindi ba naman kayo syunga? Diba? Sinong kakasuhan ng mga nabiktima? Pinatay na nga ni Digong. Tapos pupunta kayo ng ICC. Sino ipakulong niyo? Si BBM? Ang bububo ninyo. Diba? Ang galing. Bigyan ng jacket yan. Ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya ire-release. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. Tama. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya. Tama. Kung mapagbibigyan ang interim release. Totoo yan. Totoo yan. Yung pag napalaya si Digong, may possibility na balikan niya yung mga witness at yung mga pamilya. Babalikan niya talaga. Bakit? Ganito yan. Ngayon pa nga lang nakakulong siya, kinampihan siya ng mga senador eh. Paano pa kung nandito na sa Pilipinas yan? Diba? Isipin ninyo. Alam nyo isa sa kadahilanan kung bakit ni-reject yung interim release ni Digong? Hindi lang nila sinali dito yung impluensya ni Digong. Bakit? Ganito yan. Biruin nyo, nakakulong na siya lahat-lahat. Biruin nyo, ilang buwan na siya dyan sa loob. Wala na siyang posisyon. Wala na siya sa gobyerno. Pero, isang araw lang, wala pa nga isang araw, 2 oras pa nga lang, 3 oras, aprobado agad. Pabor sa kanya ang 15 senador na pauwiin. Pero, yung mga nagnakaw sa kabanang bayan, mga putang inang kawatan na politician, mga buwaya, hanggang ngayon walang nakukulong. Walang ginawa ang Senado. Pero pagdating kay Digong, putang ina, 3 hours, 2 hours lang, may resolusyon na. Kita nyo yan? So, iyan isa sa mga dinadahilan ng ICC na hindi nila pakawalan si Digong. Pero yun, nakakulong na lahat-lahat, pero yung impluensya ni Digong, buhay na buhay. Mga senador na bumuto kay Digong para house arrest. Ilang oras nyo lang pinagbutuhan yon? 3 oras? 2 oras? Di ba? Ang bilis ninyo makagawa ng resolusyon. Pero yung mga nagnakaw sa kabanang bayan, yung kapwa ninyo senador, may napakulong kayo? May resolusyon kayong nagawa? Kung paano ninyo yan solusyonan, yung kapwa ninyo senador magnanakaw? Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Yan ang mahirap sa inyo. Pagdating sa pamilyang Duterte, ang bilis ninyo. Pagdating sa tao na ninanakawan ng kapwa ninyo politiko, putang ina, wala kayong ginagawa. Hindi nyo alam? Yung ginawa niyong resolusyon na pinagbutuhan ninyo, ginamit ng ICC. At gagawin ngayon ng ICC, kita ninyo, si Digong, 7 buwang nakakulong, wala ng power, nasa kulungan na. Pero, malakas pa rin ang impluensya. Take note Senator is the number 3 most powerful person in this country. Huwag yung sabihin na sa Netherlands walang senator. Huwag yung sabihin sa ibang bansa walang senador. Alam po nila kung ano ang power ng senador. Kita ninyo? Wala. Palpak. Kaplog Constantino, may galang shout out. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalalumuli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapila na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafra, nakatutok,
24 oras. Kita ninyo? Ayan na. Ni-reject na. Di ba? Ano to? Kent, nagwala daw sa ICI si Mark Villar, kaya pinakuha sa mga security at pinalabas ng court. Kagpapag-guilty, ganyan. Yeah? O, ito, continue natin. Mga kababayan. Get 8% off hotels. Hindi na pwede umapila pa si Digong. Hindi na papayagan. Mga kababayan. Sa ating linya, Ah. si Attorney Gilbert Andres na tumatayo po na isa sa mga abogado ng mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Attorney Gilbert, magandang umaga sa iyo dyan sa The Hague. Hello, Tony, Jackie. Magandang gabi po sa inyong lahat. At, Ayan na. bago tayo magsimula, Tony, Jackie, Yes. gusto ko lang sabihin na panalangin po namin ay nandyan po para sa mga kababayan natin sa Yeah. Davao provinces at sa Cebu po. Yes. So, I am sure they will appreciate that, Attorney. Ha? Anyway, so ngayon, ito pong pagpasya ng International Criminal Court Appeals Chamber pa lang po ito. Tama po ba, Attorney Gilbert? Appeals Chamber? Ito na, pakinggan nyo. Ano po to, Tony? Pre-trial Chamber 1. Pre-trial chamber? Okay, yung pagpasya ng pre-trial chamber, maaapila pa ho ba ito or final na po yan? Oo, kasi sa ICC, hindi po lahat ng mga resolution ay naapila. Kailangan, meron pong iba na with leave of court. Kaya sa tingin ko po, kailangan po with leave of court ito. Oo, sa pre-trial chamber. At kung i-deny yung with leave of court, hindi na pwedeng i-appeal. So may ganong komplikasyon, Hala! So, idininay na nga, ni-reject na nga. So, Duterte camp can't appeal. Junk interim release without court leave. Wala na. Hindi na sila pwedeng umapila. Wala ng interim release pa na iaapila nila. So, ang masasabi ko, doon na talaga siya. Doon na talaga siya. Forever. Forever. Akin na to. Forever. Akin na to. Forever. Hindi na pwedeng iapila pa. Pakinggan nyo, Hindi po lahat ng mga resolution ay naapila. Kailangan, meron pong iba na with leave of court. Kaya sa tingin ko po, kailangan po with leave of court ito. Oo, sa pre-trial chamber. At kung i-deny yung with leave of court, hindi na pwedeng i-appeal. So, dininay na ni-reject na So may i-appeal pa ba? Naku, doon na talaga mamatay si Digong. Tangina niya. Thank you, Lord. Amen. Bye-bye. Wala na, mga DDS. Kung ako sa inyo, magtanim na lang kayo ng kamote. Kasi alam nyo yung kamote, 2 to 3 months, mangunod yan. Bubunga, lalaman yan. Yung kamote, 2 to 3 months, makakaharvest kayo. Pero si Digong, 7 months na putang ina. Huwag na kayong umasa. Kasi ang asahan nyo na lang dyan, mamatay siya. Tapos 40 days. Tapos 1 year anniversary. Tapos, kwento na lang siya sa libro. Ganun naman yan. Diba? Ang antayin nyo dyan, mamatay siya. Tapos, iuwi siya sa Pilipinas. Tapos, 40 days. Tapos, 1 year anniversary. Tapos, kwento na lang siya sa libro. Diba? Yan ang sabi niya na, stupid talaga si God. Stupid talaga yan. Stupid talaga ang buhay mo. Good night, Tatay Digong. Adjourn your life there. Hasta la vista.